So, hello guys! Ayun, sayangin na naman natin ang 13 minutes ng buhay nyo ngayong araw na to. At samahan nyo ko, gagawa ako ng mainit-init na sabaw at sopas ngayong araw na to. Tara guys, at samahan nyo ako! Sopas ko ngayong araw na to guys ay ibang version. May mais version. Syempre dahil masarap humigop ng sabaw na may lasang mais. Ayan. At magsabaw tayo ng sopas na may mais. So ayan guys, nakikita nyo naman. Nagpakulo na ako ng aking macaroni elbow. Ayan. Pagkatapos ko siya pakuluan ay sinala ko na rin siya agad-agad. Hindi ko siya isasama sa ating pagluto ng sabaw ng sopas. Ihiwalay natin kasi para umabot hanggang gabi o hanggang Pasko ang macaroni shell natin. Charot! Ayan. At dahil ako ay naggisa na nga ng bawang. Ayan, nilagay ko na yung bawang at sibuyas. Ayan, igisa-gisa, mekos-mekos mo lang yan, mga insan. Ayan, dadalian mo lang kasi madaling uminit ang ulo ng aking kalan ngayong sa video na to. Ayun, bahala na. At syempre ilagay natin yung sausage. Ayan siya guys, sausage yan siya, hindi yan siya hotdog dahil may natira kaming sausage. So ayun ang aming ayun ang aking nilahok dito sa aking sopas na masarap. Ayan. Ayan yung giniling. Kunti lang talaga yung nilagay ko kasi para hindi tayo masyadong makolesterol. So, ayan guys. Lulutuin nyo lang siya ng maigi. So, yun nga. Medyo natagalan ako mag-gisa-gisa ng aking mga sahog dito sa aking sopas dahil nga guys, sorry naman sa sobrang pagod ng lola nyo, nakalimutan ko talaga ibaba yung giniling. So ayan na, nung aking mamekos-mekos na yung mga giniling at sausage at nilagay ko na nga yung mais ng paganyan lang at naglagay na ako ng mainit na tubig para madali rin kumulo yung ating sabaw. So ayun, halu-haluin mo lang yan siya. Syempre huwag nyo kakalimutan yung mga ingredients na gusto nyong ilagay dyan. So, depende sa inyo guys kung ano yung mga gusto nyong pangpalasa na ilagay sa inyong sopas. So, syempre dahil ito nga, naisip ko lang talaga gumawa ng sopas o magluto ng ganitong sopas. Dahil nung gabi, guys, ay si partner is nakainom. So, inisip ko talaga na para pagising niya ay meron siyang mahigop na sabaw. Yun nga lang, kamalas-malasa niya may pasok pala siya ng maaga. So, mas nauna siyang umalis ng bahay kesa sa pagluluto ko. At ayun, hindi niya natikman yung aking sopas na niluto. Natikman niya yan nung gabi na nung siya ay umuwi. So, ayan, iniwan ko lang ng ganyan at nilagay ko lang sa soup na basta ganun na yung kalan ko ngayon kasi guys. So ayun nga, habang nagpapakulo ako ng aking mainit na sabaw, so nagready na ako dito ng tinapay. Ito-toast ko lang yan siya pa isa-isa dyan kasi itong tasty na to, yun na nga guys, para hindi masira yung aming mga sliced bread nilalagay ko sa rep. So kaya ayan, kailangan natin siyang i-toast kahit paano. At para crunchy rin, partner sa ating sabaw. So ayan, no, habang nagto-toast ako, ayan, pa isa-isa, lagay dito, lagay doon. So bahala na kayo. Wala pala akong ibang toaster kundi ito lang, yung waffle na waffle maker. Ginawa ko na lang siyang bread toaster na din. Ayan, pang ganyan, pang kalahatan na yan siya guys. So para-paraan na lang tayo. Syempre ito lang yung ating mga gamit. So yun na nga guys, nung kumulo na yung aking pinakukulo is nilagay ko na yung pechay. So kaysa bumili pa tayo ng maraming sahog guys, ang presyo ng mga bilihin ngayon, nako,
ginto. So kailangan mag-iisip ka talaga kung ano yung mga dapat mong ibahin, o basta ganun pa rin yung lasa, masarap pa rin yung lasa na lulutuin mo, pero pinabudget, di ba? So dahil ayan, budget nga, pechay ang nabili natin. So green leaves pa rin naman yan siya, masustansya pa rin. Tapos ayan, mga onion leaves na yan, yung mga dahon ng sibuyas, tanim ko yan siya guys. So pinitas ko lang yan dito sa aking paso, yun. Kaya meron tayo, marami tayong supply ng dahon ng sibuyas. So ayan na nga, pagkakulo ng aking pinakukuluan na sabaw. Ayan, at nilagay ko na yung isang gatas na ebap. Guys, maraming gatas, mas masarap ang inyong sopas. Sa iba, yung mga nilalagay nila na pang sopas is fresh milk. Syempre, kanya-kanya tayo ng idea, kanya-kanya tayo ng mga kaisipan o lawak kung paano tayo magluluto, paano natin babudgetin. Ayan, ganyan ko yan isipan ng bongga. Pero syempre, ang lasa is good for ating mouth. Ayun, pa-English pa yun, no? Malilito lang tayo. So, ayan na nga guys, nilagay ko na yan siya lahat. Ibinuhos ko talaga yung isang lata ng ebap dyan sa aking sabaw para hanggang gabi na. Yun, tipid-tipid din tayo guys. Ang hirap at sobrang mahal ng mga bilihin. So, kaya kailangan is marami tayong maiisip na paraan paano tayo makakapag-budget sa loob ng isang araw. Yun, syempre sa hirap ng buhay ngayon guys, mapapaisip ka talaga kung ano yung mga dapat mong lutuin na swak sa atin mga panglasa. So ayan na nga, at nakapagluto na ako. Ayan, nire-ready ko na yung mga pagkain o almusal ng aking mga alaga. Ayan, nandyan na lahat yan guys. Ganyan lang siya sa paningin nyo, pero almusal, tanghalian, hanggang hapunan na namin yan. Basta may sabaw, matipid, yun. Ewan ko lang, syempre sa inyo, iba-iba tayo ng mga kategorya, ng mga buhay-buhay. Ayan, nandito kami sa stage ng pagtitipid. So, pagpasensyahan nyo na, ganyan talaga kami. Sobrang hirap ng buhay dito sa Pilipinas. So, ayan, medyo pinipili-pili ko yung mga nilalagay ko sa mga kinakain ng mga anak ko, kasi syempre yung gulay guys, hindi naman natin sila totally mapipilit o ano pa yung gusto nilang kainin pagdating talaga sa gulay. Pero yung isa kong anak na si Liam, kumakain na yan siya ng gulay. Sinasabi kong kakain siya ng gulay para hindi siya magkakasakit. So after that, ayan, syempre hindi mawawala ang ating coffee. Yan na nga pala yung binibili ko guys. Sunmig coffee siya na nakalagay dyan is no sugar added. Sana nga no sugar. Pero itong kape talaga guys, ganun talaga siya yung lasa niya. Walang katamis-tamis. So ayan, syempre hindi mawawala sa ating life everyday ang panglasa ng kape. Ayan, at ito na ang ating luto. So, it's perfect to eat it na. Ayan, mag-aalmusal na ako guys. So, tara and let's go. So, ayan guys, kung nakikita nyo is, ayan yung bonding moment namin tuwing umaga. Everyday yan guys. No, ganyan kami kumain. Lalo na ako, sinasabayan ko talaga sila kumain sa mesa nila. At may medyo konting kwentuhan. Syempre, ganyan ang bonding ng isang nanay sa mga anak natin, para hanggang paglaki nila is maa-adapt nila yung ganitong kaugalian na maa-adapt nila guys hanggang paglaki nila, para paglaki nila is nakatatak pa rin sa mga isip nila kung paano natin sila inalagaan, at kung tayo naman ay tatanda, naway tayo naman ang alagaan ng mga anak natin. So ayan guys, no, kain tayo, at ang unang subo ko is para sa inyong lahat. Ayan, para matikman nyo yung sopas na niluto ko. Ayan, mainit-init pa yan siya guys. Ang sarap humigop ng creamy sabaw. At
yung lasa ng mais nandyan talaga at naiiwan sa sabaw ng sopas. Hindi nga pala ako kumuha ng mais dahil maaga pa, baka tayo'y mangasim o basta yun na yun. Hindi ako kumuha ng mais kasi masyado pang maaga ito guys. Ayan, dahil pang umaga yung aking mga alaga, maaga talaga ako nagluluto. Ayan, para makakain sila ng almusal bago ko sila ihatid sa school. Isa-isa nga pala sila hinahatid ko sa school. Mauuna muna yung aking bunso. Pagkatapos ng aking bunso ay si Liam na. Iyon, palitan sila ng oras. Paghatid ko, sundo naman yung isa. So, pag sundo sa isa, hatid naman yung isa. So, ganyan sila sa araw-araw. Kaya, ang aking paa ay grabe. Ewan ko na lang kung hindi ako sumeksi sa kakabalik-balik ko sa school. Ayun, pag may dalaw, lakad. Pag walang dalaw, sige, magbike tayo. So, ayan. Habang kumakain nga ako guys, so chikahan muna kami ng aking mga bulinggit. Ayan, sinasabi ko nga sa kanila na masarap ang luto ni mama with love. Ayan, so kaya ayan, sabi ko sa kanila, sige higupin mo yung sabaw kasi para mawala yung kanilang mga nararamdaman, lalo na si Liam guys. Mula nung New Year hanggang pag-uwi namin until now is medyo paubo-ubo pa siya. Ang tagal talaga gumaling ng ubo. Kaya ayan, madalas ako magluto ng sabaw at kaya na-busy rin ako kasi nagkasakit talaga yung aking mga bulinggit. Ayun, di bali na tayo sana yung nagkakasakit, wag lang yung ating mga alaga kasi ganun din, mas doble pa yung pahirap sa atin pag sila yung may sakit. At hindi lang yun, syempre ang puyat, kalaban natin ang puyat, masakit sa ulo. Kaya ayan, ayoko talaga na nang nagpupuyat. So ayan, kumakain nga ako guys. Bahala na kayo kung paano nyo iintindihin lagi yung mga chika ko sa inyo. Basta ang sinasabi ko dito sa aking video is masarap yung sopas na kinakain ko. So yun lang, wala na ako ibang sasabihin sa inyo guys. At syempre maraming salamat sa lahat ng inyong mga suporta. Paulit-ulit ako magpapasalamat sa inyo dahil kung hindi sa pagkakaisa ninyo, pagkakaisa natin is hindi natin matatawid ang paghihirap natin dito sa YouTube channel. So yun lang guys, and hanggang dito na lang ang aking voice over at maraming salamat sa inyo guys, and thank you so much everyone.